Reyna ng Flowery Isles. Mayroon isang reynang naninirahan at namumuno sa Flowery Isles. Namatay ang asawa niya ilang taon matapos ang kasal nila. Hindi pa lubusang gumagaling ang pagdadalamhati niya. Kaya inilaan niya na lang ang sarili niya sa pagtuturo sa kanyang mga anak, ang dalawang prinsesa. Habang lumalaki sila, natakot ang reyna para sa panganay niyang si Lily. Natatangi ang kagandahan nito na pwedeng pumukaw na inggit ng reyna ng buong Isles. Para naman sa reyna ng buong Isles, iniisip niyang siya na ang pinakamagandang babae sa mundo. Kaya pinipilit niya na siya lang at wala ng iba pang dapat hangaan sa buong kaharian. Para mas mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang sarili, inikayat niya ang hari, ang asawa niya, na magsimula ng digmaan sa mga karatig isla. At ginawa nga ng hari ang kahilingan ng reyna para mapasaya ito. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan may dumalong prinsesa sa kanilang kaharian mula sa mga nasakop na bansa kapag sumapit na ito sa edad na 15. Para magbigay pugay sa kagandahan ng reyna. Desidido na ang reyna ng Flowery Isles na iharap ang kanyang panganay na anak sa mapagmataas na reyna sa mismong araw na maglalabing 5 kaarawan nito. Kilala ang angking kagandahan ng prinsesa. Kumalat at narinig din ito ng reyna na balisang nagaantay sa pagdalaw nito. Oh, iha! Handa ka na bang umalis, anak? Opo, ina. Mas tumindi pa ang pagkabalisa ng reyna na nauwi sa pagkainggit. Dahil sa pagdating ng prinsesa, hindi maiwasan ng lahat na mabighani sa ganda ng dalaga. Kahit siya, hindi rin niya maitanggi na noon lang din siya nakatagpo ng ganon kagandang dalaga. Pero hindi siya kailanman naniwalang meron mas hihigit kaysa sa kanya. Pasensya na kayo pero mayroon pa pala akong kailangang gawin. Ipagpatuloy na lang natin ito sa ibang araw. Inis na inis ang reyna sa pagkamangha ng lahat ng naroon sa prinsesang dumating. Nagpanggap na lang siyang may sakit at nagpahinga sa kanyang silid. Nagpadala na lang siya ng mensahe ng paumanhin sa reyna ng Flowery Isles dahil hindi na sila nagkausap sa sama ng pakiramdam niya. Ipinakisuyo na lang niya sa mayordoma ng palasyo ang mensahe niya nung bumalik muna ang mag-ina sa kaharian nila. Pero dahil naging magkaibigan ng dalawang reyna noon, alam na ng reyna ng Flowery Isles kung anong tumatakbo sa isip ng kaibigan niya. Hindi lingid sa kaalaman ng reyna ng Flowery Isles ang kapangyarihan ng galit na reyna, kung kaya binalaan niya ang kanyang anak na huwag munang lumabas ng palasyo kahit anong mangyari sa loob ng 6 na buwan para maiwasan ito. Malapit nang matapos ang 6 na buwan. Sa huling araw, magkakaroon ng isang magarbong pagdiriwang sa hardin malapit sa palasyo. Nakiusap at humingi ng permisong prinsesa kanyang ina na payagan siyang umalis at lumabas ng hardin. Inisip naman ng reyna na mukhang tapos na ang peligro. Pinayagan niya namang umalis ang kanyang anak. Huwag ka masyadong lalayo, Lily! Opo, sige po! Masayang-masaya ang reyna at ang konseho na makitang malaya nang nakakalibot ang prinsesa. Huwag kang lalayo, Lily! Napakaganda naman ng asong ito. Saan ka ba nanggaling? Nasaan ba tayo? Teka muna, kasama ko lang kanina ang aking ina at kapatid ko. Tapos biglang nandito na ako. Oh, sige, susundan kita. Oh! Tingnan mo, napakaganda naman sa lugar na to. Tumakbo ang prinsesa sa isang damuhan para mamahinga at naupo para magmuni-muni lang sandali. Maya-maya pa, bigla na lang siyang napaluha nang maisip ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Nabubuhay ako ng matagal dahil sa mga prutas at malinis sa tubig dito. Pero, paano kung may magpakita sa akin na mabangis na hayop at subukan akong kainin? Nagpalipas ng araw ang prinsesa malapit sa bukal. Sinikap niyang kalimutan ang mga nangyari at naglilibang kasama ang bagong alagang aso. Ngunit nang dumating ang gabi, nag-isip siya kung ano bang dapat niyang gawin. Ano ba yun? Ha, sige na nga.
Sa sobrang pagod niya buong araw, nakatulog siya agad. Kumain siya ng maraming prutas, uminom ng tubig, naglakad-lakad sa halamanan, nakipaglaro sa kanyang aso at bumalik ulit sa kuweba para matulog. Lumipas ang ilang buwan, nakasanayan na lang din ng prinsesa hanggang sa nawala na ang kanyang takot. Pinaubayan na lang niya ang sarili niya sa tadhana. Isang araw, napansin niyang malungkot ang kasamang aso at hindi ito naglalambing sa kanya tulad ng nakagawian nito. Ayos ka lang ba? Ikinatakot niya na baka may sakit ito. Dinala niya ito sa damuhan kung saan kumakain ito ng damo. Umaasang makabubuti ito sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Nang magising siya, una niyang hinanap ang kanyang munting alaga. Tumakbo siya palabas ng kuweba para hanapin ito. Kumusta po? Mabilis naglaho ang matandang lalaki at hindi niya ito nakita pa. Naisip niyang baka naligaw ang muting aso o kaya naman kinuha ng matandang lalaki. Nasaan si Ina? Lily, hindi kinaya ni Ina. Inatake siya sa pagkawala mo. Hindi maaari. Suot ng bunsong prinsesa ang korona. Ibinigay rin niya ito sa kapatid niya na siyang dapat nagmamay-ari nito. Dapat nating paghatian ang pamamahala. Bago ang lahat, nagbigay parangal muna ang bagong reyna sa yumaon niyang ina. Malungkot pa rin siya sa pagkawala ng kanyang alagang aso. Pinahanap niya ito sa bawat lupain. Hindi pa rin ito nahanap. Sa pagkadesperado ng reyna, inalok niya ang kalahati ng kaharian sa makakahanap nito. Agad na umalis sa mga kawal para maghanap ng aso. Ngunit umuwi silang bigo. Dahil sa kawalan ng pag-asa, inihayag ng reyna na wala ng kwenta ang buhay niya kung wala ang munting aso at papakasalan niya kung sino man ang makakapagdala nito pabalik sa kanya. Nang marinig ng lahat ng gantimpala, nagkaroon ng interes ang bawat isang naroon sa bulwagan. Habang tuloy pa rin ang paghahanap sa aso, may dumating na isang lalaking may sakit at nais nitong kausapin ang reyna. Sige, magsalita ka. Handa akong ibigay ang iyong aso, mahal na reyna. Kung tutuparin ninyo ang sinabi nyo tungkol sa kasal. Hindi maaaring magpakasal ang reyna nang walang pahintulot ng nakararami. At kailangan munang ipatawag ang pangkalahatang konseho para sa importanteng okasyon. Bibigyan ka namin ng pansamantalang tutuluyan habang pinag-uusapan pa ng konseho kung ano ba ang dapat gawin. Maraming salamat, kamahalan. Kinabukasan, dumating ang konseho at binigyan ng payo ang prinsesa at napagkasunduan na bigyan ng lalaki ng malaking halagang pera para sa aso. At kung tatanggihan ito, kailangan itong umalis sa kaharian. Tinanggihan ng lalaki ang alok nila at iniwan ang bulwagan. Sinabi ni Daisy sa reyna kung ano ang nangyari. Madaling nagpasya ang reyna na habang wala pa siyang napapangasawa, iiwanan na niya ang kanyang trono agad at maglalakbay sa kung saan hanggang sa mahanap ang kanyang munting aso. Iiwan mo ang trono para lang sa aso? Pwede ka namang mamili dyan ng kahit anong aso o mapapangasawa mo. Nakapagpasya na ako, kapatid ko. Habang nag-uusap silang dalawa, lumapit ang isa sa kanilang mga tagapamahala para sabihing puno ng barko ang baybayin na sakop nila. Tingnan mo ang lahat ng barko. Isa siguro sila sa ating mga karating bansa. Paano mo naman nasabi yun? May watawat sa itaas ang bawat sasakyang pandagat. Ang iba naman may bandera. Pwede rin namang bandilang puti ng kapayapaan ang nasa unahan ng barko. Nagpasadya ng mensahero ang reyna sa daungan at nalaman nilang pagmamay-ari ng prinsipe ng Emerald Isles ang mga barkong ito. Nakikiusap itong dumaong sa kaharian para magbigay pugay sa kanya. Pinatuloy naman ng reyna ang prinsipe at halos mag-iisang oras na silang nagkukwentuhan. Mahal na reyna, marami po akong gustong sabihin sa inyo.
na kayo lang mismo ang makapagsasabi kung totoo. Ha? O sige, ano yun? Nakatira ako malapit dito sa kaharian ng Isles. Kung titingnan mo, isang tangway lang ang nag-uugnay sa aming mga bayan. Isang araw, habang nangangaso kami, hindi ko akalain nakasulubong ko pala siya. Pero hindi ko siya nakilala. Hindi ako huminto para magbigay ng tamang pagpupugay sa kanya. Kayo man kamahalan, alam niyo kung paano magaling ang reyna ng buong Isles. Noon ko lang nalaman yun nung magkasalubong kami. Nalaman ko na lang na nasa napakalayong lupain na ako sa anyo ng isang munting aso. Isang karangalan po na makatagpo ko kayo doon, kamahalan. Hindi pa doon natatapos ang paghihiganti ng reyna. Binago niya ulit ang anyo ko bilang isang matandang ermitanyo. Natakot akong baka makita niyo ako at matakot kayong bigla sa akin kaya nagtago ako sa gubat. Napakaswerte ko at nakatagpo ako ng isang mabait na diwata na nakapag-alis ng sumpa ng reyna. Ikinuwento sa akin ng diwata ang paghahanap niyo sa akin at kung saan ko kayong matatagpuan. Nagdulot ng kaguluhan ang kasakliman at inggit ng reyna. Kinuha ng mga diwata ang kapangyarihang taglay niya bilang parusa. At nandito ako ngayon para ibigay sa iyo ang puso ko na nanatiling sa iyo, kamahalan, mula pa noong nagkita tayo sa kagubatan. Lumipas ang mga araw, kumalat ang balita sa buong kaharian tungkol sa pagpapakasal nila Reyna Lily at ng prinsipe. Namuhay silang masaya ng maraming taon at mahusay na pinamunuan ang kanilang nasasakupan.